Parang huminto ang oras. Sa gitna nga sayang tawanan at mahinang kalansingan ng makopita ng champagne, isa lang ang tinititigan ni Amara. Hindi ang magarbong chandelier sa itaas nila, hindi rin ang nga kilalang mukha sa kanilang high society party. Ang nga mata niya ay nakapako sa isang bagay na kumikinang sa may perpektong pusuhan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang pulseras. Isang silver bracelet na may disenyong infinity, pinalamutian ng maliliit at naniningang madiamante. Isang pamilyar na kislap. Ang disenyo, ang kinang, ang paraan ng pagkapit nito sa balat. Ito ang pulseras na iniregalo sa kanyang asawa, si Leandro, wala pang isang oras ang nakalipas. Para sa aking nag-iisang reyna. Bulong pa nito kanina, kasabay ng isang matamis na halik. Nang isyuat nito ang alahas sa kanyang kamay. Ang buong paligid ay nakpalakpakan. 5 taon na sila bilang mag-asawa. At sa paningin ng lahat, sila ang larawan ng isang perpektong pag-ibig. Si Amara Reyes, ang tagapamanan ng Reyes Legacy Holdings, at si Leandro Gonzalez, ang gwapo at matalinong CEO na mula sa wala ay nagsumikap para maabot ang kinalalagyan. Ang kanilang pagmamahalan ang pundasyon ng lahat. Ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, ang mundong iyon ay nagsisimulang mayanid. Naramdaman ni Ara ang unti-unting panlalami ng kanyang magkamay. Ara? Okay ka lang? Ang boses ni Katrina ang pumutol sa kanyang pakatulala. Si Kat, ang kanyang best friend mula pa high school, ang saksi sa lahat ng pinagdaanan niya, ang kanyang konfidante. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting kasing ganda and suot nitong emerald green na bestida. Okay lang Kat. Medyo napagod lang siguro sa pag-asikaso, pilit na ngumiti si Ara. Itinago niya ang kamay na may suot na pulsera sa kanyang likuran. Ayaw niyang makita ni Kat, ayaw niyang makumpara. Hay naku, magpahinga ka rin. Pero bago yan, sabi ni Kat, at itinaas nito ang kamay para ayusin ang buhok. Dun. Muling sumayaw sa ilaw ang pamilya na pulseras. Cheers sa inyo ni Leo. 5 years. Grabe. Kayo na talaga ang couple goals. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang pawiin ang maliit na tinik na biglang tumusok sa kanyang dibdib. Ang ganda ng bracelet mo, Kat. Sinikap niyang gawing kaswal ang kanyang boses. Saan mo nabili? Nakita ni Ara ang bahagyang pagbabago sa mata ni Katrina. Isang saglit na gulat na agad napalitan ng isang kaswal na tawa. Ah, ito ba? Nakita ko lang sa isang online shop. Ang ganda ng design, di ba? Binili ko agad. Masyadong mabilis ang sagot. Masyadong pilit ang tawa. Sakto namang lumapit si Leandro, may dalang 2 baso ng alak. Inabot nito ang isa kay Ara, ang mga matay puno ang pagmamahal na laging nakpapalambot sa puso niya. Here you go, my love. And have a. Ngunit nang makita ni Leo ang tingin ni Ara na napapalipat-lipat mula sa pulsuhan ni Katrina patungo sa kanya, nakita niya ito. Ang isang segundong pakatigagal sa mukha ng kanyang asawa. Ang mabilis na pakunot ng bago ito ngumiti ng mas malapat. Oh! Sabi ni Leo. Tumatawa. What a coincidence! Makamukha pala ang mga bracelet ninyo. It must be a very popular design. My love. Pinisil ni Leo ang kanyang balikat. Isang kilos na dapat sana'y magbibigay ng panatagan. Pero ngayon, parang may kung anong babala itong dala. Siguro nga, mahinang sagot ni Ara. It's a beautiful design. Umalis si Katrina para makipausap sa ibang bisita, at naiwan silang dalawa ni Leo. Huwag mo nang isipin yun, bulong ni Leo. Ang mahalaga, ang sayo ay galing sa akin. Tanda ng pagmamahal ko. Walang katulad. Hinalikan siya nito sa no. Pero sa pagkakataong ito, hindi naramdaman ni Ara ang kili. Ang naramdaman niya ay pagdududa. Isang malamig at gumagapang na pagdududa. Natapos ang party. Ang bisita ay umuwi na. Ang mansyon ay muling naging tahimik. Ngunit ang isip ni Ara ay magulo. Sa kanilang silid, habang natatanggal ng kolorete sa mukha, pinagmamasdan niya ang kanyang asawa mula sa salamin. Si Leo ay nahuhubad ng kanyang tuksedo. Nagsasabit nito ng maayos. Ang bawat kilos ay kalmado, perpekto. Masyadong perpekto. Matutulog na ako, Leo. Medyo masakit ang ulo ko, sabi niya. Umiwas ng tingin. Sige. Mahal. Magpahinga ka na. I'll just take a quick shower. Narinig ni Ara ang pagbukas ng gripo sa banyo. Ito na ang pagkakataon niya. Ano ba tong ginagawa mo, Ara? Para kang sira.
Nag-overthink ka lang. Pero hindi mapakali ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa kung saan iniwan ni Leo ang kanyang wallet at cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa buong pagsasama nila, kahit minsan ay hindi niya pinakialaman ang gagamit nito. Hindi niya kailangan. Buo ang tiwala niya. Hanggang ngayong gabi. Binuksan niya ang pitaka. Mega credit card. Counting cash. Isang lumang litrato nilang dalawa. At sa isang maliit na bulsa, may nakatuping resibo. Kinakabahan niyang kinuha ang mga iyon. Isa-isa niyang binuklat. Resibo mula sa gasolinahan. Mula sa isang restaurant. At ang huli. Mula sa kilalang jewelry store sa Makati. Ang petsa. Kahapon. Naramdaman niya ang pakbilis ng tibok ng kanyang puso. Hinanap ng kanyang mata ang detalye nga binili. Item. Timeless love. Silver bracelet. Infinity design. Napahigpit ang hawa niya sa papel. Ito na nga. Pero baka naman. Baka nakamali lang talaga. Isang malaking pagkakataon. At pagkatapos, nakita niya ang linya na tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Ang salitang bumasa sa kanyang puso bago pa man niya ito lubusang maintindihan. Dami. 2. Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawa ang resibo. Ang papel ay parang may sariling bigat, isang bigat na unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa kanyang pahinga. Dami. 2. Dalawa. Hindi isa. Dalawa. Pauli-ulit na umiko ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, kasabay ngang tunog ng tubig mula sa banyo. Ang bawat pata ay parang isang matilyo, pumupukpok sa pundasyon ng kanyang 5 taong pagsasama. Ang bawat segundo paghihintay ay isang pagpapahirap. Nang bumukas ang pintong banyo, lumabas si Leo na nakatapis lang ng tuwalya, ang buhok ay basa pa. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting sanay na siyang makita, isang ngiting dati nagpapakalma sa kanya. Ngunit hindi na ngayon. Hindi nagsalita si Ara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ipinakita ang resibo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Leo. Ang mga mata nito, na kanina'y punong lambing, ay bahagyang nanlaki sa gulat. Isang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Ara, let me explain. Simula ni Leo, humakbang palapit. Explain what? Helos pabulong na tanong ni Ara. Ang boses ay basag. Na may sale sa jewelry store. Na buy one, take one ng mga pulseras. Ipaliwanag mo. Leo. Gusto kong marinig. It's not what you think. Then what is it? Hindi na napigilan ni Ara ang paksiga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Nakataon lang din ba na sikat ang nakatanggap ng kapareho? Best friend ko pa. Leo. Ang best friend ko. Sinubukan ni Leo na abutin ang kanyang kamay, pero mabilis siyang umiwas. Ang pahawa nito na dati kanyang kanlungan ay parang epoy na ngayon. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagkukunwari ay unti-unting natutunaw. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay dahan-dahang nalalaglag. Napalitan ito ng isang bagay na malamig, isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang nakakakilabot na kalkulasyon. Bumuntong hininga si Leo, hindi na ito umarte pa. Sumandal siya sa pader, ipinakrus ang braso. Okay. So you found out. Ang simpleng paamin na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Anong ibig mong sabihin? Kami na ni Katrina. Diretsong sabi ni Leo, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Matagal na. May na. Naramdaman ni Ara na parang umiyukot ang kanyang paligid. Ang salita ay tumago sa kanya, malamig at matalim. Paano? Paano mo nagawa to? Ang kasal natin. Ang 5 taon. Wala bang halaga sa iyo ang lahat? Isang mapalang tawa ang kumawala sa mga labi ni Leo. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Halaga? Ara, this marriage was the best business deal of my life. Binigyan mo ako ng panggalan. Binigyan mo ako ng posisyon. Anong akala mo? Isang fairy tale to. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking pinakatiwalaan niya ng kanyang puso at ng legacy ng kanyang pamilya. Ay nakatayo sa harap niya. Sinasabing isa lang siyang kasangkapan. So all of it was a lie? Let's just say it was a transaction. Sagot ni Leo. And I am a very good businessman. Biglang tumuno ang doorbell. Ang tuno ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanilang silid. Nakatinginan sila ni Leo. May pagtataka sa mata ni Ara,
pero may pagkaalam sa mata ni Leo. Huwag mong bubuksan, sabi ni Ara, nangingini ang boses. Ngunit huli na. Naglaka si Leo, binuksan ang pinto. At doon, nakatayo si Katrina. Hindi na nakaswat ng pangpati na bestida, kundi isang simpleng damit. Ang mukha niya ay walang bahid ng pag-alala ng isang kaibigan. Ang nakita ni Ara ay pagtatagumpay. Mukhang tapos na ang pati, sabi ni Kat. Ang tingin ay diretso kay Ara. Pumasok siya sa loob na parang paari niya ang lugar. Lumapit siya kay Leo at hinawakan ito sa braso. Isang simpleng kilos, pero para itong kutsilyong lalong isinaksak sa puso ni Ara. Kat, paano? Iyon lang ang nagawa niyang itanong sa babaeng tinuring niyang kapatid. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang maalala, Ara. Aalagaan namin ang lahat ng iwan mo. Lalo na ang kumpanya. Hindi na kinaya ni Ara. Tumalikot siya. Bawat segundo na manatili siya sa silid na iyon kasama sila ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo. Napatakbo siya palabas ng silid, pababa ng malawak na hagdanan. Nabunggo niya ang isang masita, nahulog ang isang mamahaling florera, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ni Leo at Katrina na umulit-ulit sa kanyang isipan. This marriage was the best business deal of my life. Aalagaan namin ang lahat ng iwan mo. Nang marating niya ang ibaba, hindi siya lumabas ng bahay. Sa halip, ang kanyang ngapa ay kusa siyang dinala sa isang lugar. Ang naisang lugar sa buong mansyon kung saan naramdaman niyang ligtas siya. Ang library kanyang ama. Papasok niya at paksara ng mabigat na pinto, tila humina ang lahat ng ingay mula sa labas. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito, parang nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang papa. Si Don Richardo Reyes, ang haligi ng kanilang pamilya, ang taong nagturo sa kanya ng lahat maliban sa kung paano haharapin ang ganitong klaseng sakit. Napahagulyaw si Ara. Sumopsop siya sa malaking mesa na gawa sa nara. Ang balikat niya ay nayayanik sa bawat hikbi. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ang pagkakaibigang inakala niyang tunay, lahat ay gumuho sa isang gabi. Saan siya nakamali? Naging bula ba siya? O sadyang napakagaling lang nilang nga artista? Sa kanyang paiyak, napasanda siya sa isang mataas na estante ng libro. Ang katawan niya ay nanghihina, walang lakas. Sa bigat ng kanyang paksandal, isang libro ang nawalan ng balansa at nahulog sa sahi na gawa sa matigas na kahoy. Isang malakas na kalabo. Ito ang paboritong librong kanyang ama, isang makapal na aklat na may lider na pabalat. Yumuko si Ara para pulutin ito, at doon niya napansin. Ang pagkahulog ng libro ay nagbukas ng isang maliit na siwang sa likod ng estante, isang panel na hindi niya alam na naroon pala. Nagtataka, maingat niyang itinula ang panel. Bumukas ito ng walang ingay, nagpapakita ng isang maliit at madilim na espasyo sa loob. Sa loob, may nakapatong na isang maliit, antigong susi at isang nakatuping piraso ng papel na medyo naninilaw na. Nangingini ang magkamay ni Ara habang kinukuha ang mga ito. Binuklat niya ang papel. Nakasulat dito ang pamilya na sulat kamay ng kanyang ama, medyo nagmamadali ngunit malinaw pa rin. Ang mga salita sa papel ay tila isang tinik mula sa nakaraan, isang babalang huli na niyang narinig. Amara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Huwag kang matitiwala kahit kanino. Ang susing ito ang magbubukas sa katotohanan. Ang susing malami at ang papel na luma. Ito na lang ang natitirang koneksyon ni Ara sa isang mundong may saysay. Hawak niya ang nga ito ng mahigpit habang nakaupo sa sahig ng library. Ang likod ay nakasandal sa estante. Hindi na si umiyak. Napalitan ng manhit na pakiramdam ang matinding sakit. Isang malamig na katahimikang bumabalot sa kanya. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ang babala ng kanyang ama ay malinaw. Tumingin siya sa paligid ng library. Bawat libro, bawat palamuti, ay paalala ng kanyang nakaraan, isang nakaraang binuo sa kasinungalingan. Kailangan niyang umalis dito, bago pa siya hanapin ni Leo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mabinti ay tila walang lakas. Inayos niya ang sarili, pinunasan ang ngatuyong luha sa kanyang pisngi. Itinago niya ang susi at ang sulat sa kanyang bulsa. Walang plano. Walang direksyon.
Ang tanging alam niya ay kailangan niyang sundin ang huling habilin ng kanyang ama. Tiningnan niya ng maigi ang susi. Ito ay luma, ngunit may maliit at halos nabura ng logo sa dulo, ang logo ng isang matata na bangko sa Makati, isa sa mga pinakamatagal ng pinakakatiwalaan ng kanilang pamilya. Isang pahiwati. Isang sinulit ng pag-asa. Tahimik siyang lumabas ng library at maingat na naglakad patungo sa garahe. Umiwas sa sala kung saan baka nandun pa ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito ng walang ingay. Habang papalabas siya ng gate ng mansyon, hindi niya magawang lumingon. Ang pagmamaneho patungong Makati ay parang isang panaginip. Ang mailaw ngang siyudad ay malabo sa kanyang paningin. Nakarating siya sa bangko na tila dala lang ng hangin. Pumasok siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat taong nakakasalubong niya ay tinitingnan niya ng may pagdududa. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ipinakita niya ang susi sa bank manager. Ang lalaki, na nakakakilala sa kanya bilang Mrs. Gonzales, ay magalang siyang sinamahan patungo sa vault. Ang malamig na hangin sa loob ng vault ay tila tumagos hanggang sa kanyang mabuto. Binuksan ng manager ang isang pinto, at iniwan siyang maisa sa isang maliit na kwarto. Sa harap niya, may isang hilera na safe deposit box. Hinanap niya ang numerong nakaukit sa susi. 143. Nangingini ang kanyang kamay habang isinusuot ang susi sa seradura. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang mahinang klik. Huminga siya ng malalim at binuksan ang metal na pinto. Sa loob, simple lang ang laman. Isang salansan ng mga dokumento na maayos na nakatali, mga bank statement, at mga titulo ang lupa. At sa ilalim ng lahat, isang maliit, itim na leather-bound diary. Ang diary ng kanyang ama. Isinara niya agad ang kahon at dinala ito palabas. Hindi niya ito kayang tingnan doon. Masyadong maraming mata. Bumalik siya sa kanyang kotse, napa sa isang madilim na sulok ng parking lot. Doon, sa katahimikan ng sasakyan, binuksan niyang muli ang kahon. Sinimulan niya sa mga dokumento. Mga bank transfer sa mga pangalang hindi niya kilala. Mga lihim na kumpanyang itinata sa ilalim ng pangalan ni Leo, ginagamit ang perengang Reyes Legacy Holdings. Bawat papel na kanyang binabasa ay isang karagdagang patunay ng panuloko. Hindi lang ang puso niya ang ninakaw ni Leo. Ninanakawan din nito ang kumpanyang itinata ng kanyang ama. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang malamig at matinding galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa huli, kinuha niya ang diary. Ang pamilya na amoy ng leather ay napabalik ng mga alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan may sulat. Ang petsa isang linggo bago ito pumanaw dahil sa atake sa puso. Ang nga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Mga detalye tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon ni Leo. Mga pangamba ng isang ama na nakikita ang panganib ngunit walang sapat na ebidensya. Naramdaman ni Ara ang pagtulo muli ng kanyang maluha, ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa awa sa sarili. Ito ay luha para sa kanyang ama, na kahit sa mahuling sandali ay sinubukang protektahan siya. Pero paano siya lalaban? Si Leo ang CEO. Siya ay nasa loop. Si Ara, sa mata ng batas at ng board, ay asawa lamang. Kailangan niya ng tulong. Ngunit sino ang mapakakatiwalaan niya? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-search siya online. Best Corporate Lawyers Manila. Most Trusted Law Firm Philippines. Lumabas ang nga pangalan nga malalaking law firms, nga pangalang konektado sa kanilang nakakilala, nga kaibigan ni Leo. Hindi pwede. Nakdadak siya ng salita sa kanyang search. Honest Corporate Lawyer Manila. Isang pangalan ang lumabas mula sa isang artikulo tungkol sa isang pro bono case na napanalo nito laban sa isang malaking korporasyon. Isang pangalang hindi pamilya. Ati. Miguel de Leon. May litrato ito. Isang lalaking mukhang nasa 30, seryoso ang nga mata, ngunit may bakas ng katapatan sa kanyang muka. Tiningnan ni Ara ang address ng kanyang opisina. Maliit lang, hindi kasing garbo nga law office na kilala niya. Desperada at walang ibang pagpipilian, tinawagan niya ang numero. Kinabukasan, pumasok si Ara sa isang simpleng gusali sa Ortigas. Ang opisina ni Ati. De Leon ay nasa isang maliit na sulok. Malinis, mayos, ngunit walang karangyaan. Sumalubong sa kanya ang isang lalaking nakasalamin, nakasuot ng simpleng puting polo at slacks. Siya na nga. Mrs. Gonzales? Tanong nito,
Ang boses ay kalmado at profesional. Reyes. Pagtatama ni Ara. Amara Reyes. Able. Ikinagulat nito ang pagtatama, ngunit tumango lang ito at iginiya siya papasok sa kanyang opisina. Please, have a seat. Anong may tutulong ko sa inyo, Miss Reyes? Naupo si Ara, yakap-yakap ang kahon na naglalaman ng kanyang bangungot at ng kanyang nagisang pag-asa, pinagmasdan niya si Ati. De Leon. Mayroon itong matalas na tingin, na parang sinusuri siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, naramdaman niyang kailangan niyang maging maingat. I need a lawyer. Simulan niya. Ang boses ay mahinan ngunit matatag. I believe my husband is committing fraud against our family's company. Hindi na bago ang ekspresyon ni Miguel de Leon. Kumuha lang ito ng ballpen at isang yellow pad. Okay. Please tell me everything. At ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang 20 seras. Ang paamin ni Leo. Ang pagdating ni Katrina. Ang bawat masakit na detalye. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa kahon. Hindi pa. Nakinig lang si Miguel. Paminsan-minsan ay nagsusulat. Nang matapos si Ara, tumingin ito sa kanya. This is a serious accusation, Miss Reyes. Mayroon ka bang ebidensya? Ito na. Ang sandali ang pagtitiwala. Dahan-dahan niyang inilapa ang kahon sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Lahat ng kailangan mo, nandiyan sa loob. Binuksan ni Miguel ang kahon. Una niyang tiningnan ang mga dokumento. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang muka habang binabasa ang mga ito. Ang kanyang profesional na kalmado ay napalitan ng seryosong pag-alala. Binalikan niya ng tingin si Ara at ngayon, may simpatiya na sa kanyang nga mata. Pagkatapos, kinuha niya ang itim na diary. Maingat niya itong binuksan sa huling pahina na parang alam niya kung saan titingin. Binasa niya ng tahimik ang sulat ng ama ni Ara. Nang marating niya ang dulo, huminto siya. Tumingin siyang muli kay Ara. Ang kanyang nga mata ay puno ang isang bagong kabigatan. Dahan-dahan niyang binasa ng malakas ang huling pangungusap mula sa diary na tila para sa kanilang dalawa. Si Leo ay hindi nag-iisa. May pakakautang siya kay Ricardo Velasco. Ang hangin sa loob ng opisina ng CEO ay malamig at may amoy ng tagumpay. Para kay Leandro Gonzalez, ito ang amoy na pinapangarap niya mula pa noong bata siyang nakayapa sa maputik na lansangan ng probinsya. Ang malawak na mesa na gawa sa mahogani, ang malambot na leather ng kanyang upuan, at ang malawak na bintanang salamin na nagpapakita ng buong skyline ng Makati, ito ang kanyang tropeo. Ang kaharian na inagaw niya. Kinuha niya ang isang ballpen na may gintong takip, pinirmahan ang isang dokumento ng may kumpiyansa. Bawat pirma niya ay isang patunay na siya na ang hari. Si Amara? Isa na lang siyang multo sa mansyon, isang rin ang natanggalan ng korona. Sa loob ng ilang araw, naging tahimik ang lahat. Akala niya, tapos na ang laban. Akala niya, sumuko na ito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Sa Leo, may nag-abot po nito para sa inyo. Mula sa isang messenger, sabi ng niyang sekretarya, inilapa ang isang makapal na brown envelope sa kanyang mesa. Sige, Lifit. Utos niya. Hindi man lang ito tinitingnan. Marahil ay isa lang itong imbitasyon sa isang business event o isang kontrata na kailangan niyang pag-aralan. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng law firm na nakaprint sa sulok ng sobra, bahagya siyang natigilan. Hindi ito pamilya. Kinuha niya ang isang letter opener at binuksan ito. Sa loob, isang formal na dokumento ang bumungat sa kanya. Isang letter of demand. Habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unting kumukuyom ang kanyang panga. Ang nga salita ay tila tumatalon mula sa papel. Fraudulent activities, misappropriation of company funds, breach of fiduciary duty. At sa ilalim, ang pangalan ng kanyang asawa, Amara Reyes, Indy Gonzalez. Regis. Damit, mahinang mura ni Leo, ibinaksa ang sulat sa mesa. Isang babaeng hangal at emosyonal. Iyon ang tingin niya kay Ara. Isang babaeng madaling paikutan. Ngunit ito ay isang galaw na hindi niya inaasahan. Ang lumaban pabalik? Sa ganitong paraan? Pumasok si Katrina sa opisina ng hindi kumakato, dala ang kanyang nakasanayang aura ng pagtatagumpay. Nakaswat ito ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, isang ngiti sa kanyang mga labi. Ano ang isura niyan, mahal? Tanong nito, lumapit at yumakap mula sa kanyang likuran, ang nga braso nito ay ipinulupot sa kanyang lig.
Para kang nakakita ng multo. Mas malala pa sa multo, sabi ni Leo, itinuturo ang sulat. Ang asawa ko, nakpadala ng love letter mula sa kanyang abogado. Kinuha ni Katrina ang sulat at binasa ito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng inis. Aba, lumalaban ang prinsesa. Anong akala niya, matatakot tayo dito? Ibinato niya pabalik ang sulat sa mesa. Hayaan mo siya, Leo. Puro lang yan salita. Wala siyang ebidensya. Hinalikan siya ni Katrina, isang halik na dapat sana'y magpapakalma sa kanya. Ngunit habang nakapikit ang mga mata nito, ang isip ni Leo ay lumipat sa ibang lugar. Sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Bigla, wala na siya sa kanyang magarbong opisina. Nasa isang masikip at mausok na kwarto siya sa liko ng isang kasino. Amoy ala at murang sigarilyo. Ang pawis ay tumatagata sa kanyang noo. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa takot. Sa harap niya, nakasalansan ang matalo niyang baraha. Ang utang niya ay milyon-milyon. Ito na ang katapusan niya. At pagkatapos, isang anino ang lumapit sa kanyang mesa. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling barong, ang mga mata ay malamig at mapanuri. Si Ricardo Velasco, mukhang may problema ka, Mr. Gonzales, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sino ka? Tanong ni Leo. Ako ang solusyon sa problema mo, sagot ni Velasco. Babayaran ko ang lahat ng utang mo, bibigyan kita ng bagong buhay. Pero may kapalit. Anong kapalit? Desperadong tanong ni Leo. Inilapa ni Velasco ang isang litrato sa mesa. Isang litrato ni Amara Reyes, nakangiti sa isang society event. Akitin mo siya. Pakasalanan mo. Pasukin mo ang mundo niya, ang kumpanya niya. At kapag nasa loop ka na, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Leo? Hoy. Ang boses ni Katrina ang napabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lalim en iniisip mo, wala. Mabilis na sagot ni Leo, itinutula ang alaala palayo. Iniisip ko lang ang susunod na hakbang. Hayaan mo na ako ang maisip, sabi ni Katrina, umupo sa gilid ng kanyang mesa. Kailangan nating sirain ang kredibilidad niya. Ipakita sa lahat na siya ay isang bali at sinungaling na asawa. Tumango si Leo. Ngunit alam niyang hindi ganun kadali. Hindi si Katrina o si Ara ang tunay na problema. Ang tunay niyang problema ay ang taong humahawak sa kanyang tali. Iwan mo muna ako, Kat, sabi niya. Kailangan kong mag-isip at tumawa. Naintindihan ni Katrina. Tumayo ito, at bago lumabas, hinalikan siyang muli. Just tell me what to do. Nang may sara na ang pinto, kinuha ni Leo ang isang hiwalay na cellphone mula sa drawer ng kanyang mesa, isang burner phone. Hinanap niya ang isang numero na nakasave doon, na may pangalang ARV. Na-ring ito ng 2 beses bago may sumagot. Walang hello. Tanging katahimikan. Simula ni Leo, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Amara. She's fighting back. She's accusing me of fraud. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang malamig at walang emosyong boses ang sumagot. Ang boses ni Ricardo Velasco. Inaasahan ko na yan. Ang tanong, handa ka ba? Sir, wala siyang hawak na ebidensya. Puro akusasyon lang. Huwag mong malitin ang isang Reyes na nasaktan, Gonzales. Lalo na't may prasya. Sagot ni Velasco. Kailangan mong unahan siya. Kailangan mong durugin siya bago pa siya makatayo. Ano pong plano? Narinig ni Leo ang isang mahinang tawa sa kabilang linya, isang tunog na nakpatayo ng balahibo sa kanyang bato. Tandaan mo, Gonzales. Kapag lumubo ka, sisiguraduhin kong hindi ka nalilitaw pa. Gamitin mo na ang alas natin. Ang digmaan ay hindi naksimula sa isang courtroom. Naksimula ito sa isang click. Nasa pansamantalang tinutuluyan si Ara, isang maliit na condo unit na ipinahiram ng isang malayong kamaanak, nang matuklasan niya ito. Ang kanyang pangalan ay nagtatrend online. Binuksan niya ang kanyang cellphone, at ang kanyang mundo ay muling gumuho, ngunit sa ibang paraan. Hindi na ito ang matalim na sakit ng personal na pagkakanulo. Ito ay ang mapuro at nakakahiwang sakit ng pampublikong kahihiyan. Tagapagmanang Reyes, nagwala dahil sa selos. Amara Reyes. Isang stabling giazawo biktima. Leandro Gonzales, nagsalita na, I just want to protect my wife and our company. Ang bawat headline ay isang sampal. Ang nga artikulo,
na malinaw na itinatanim sa mga tabloid website, ay napinta ang isang larawan niya na hindi niya makilala. Isang babaeng palasiga, maluho, walang alam sa negosyo, at ngayon ay nawawala sa katinuan dahil sa pag-aakalang niloloko siyang kanyang asawa. May mga source pa na nagsasabing matagal na siyang napapakita ang senyales ng mental instability. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang nga pisngi, na parabang lahat ng mata sa buong mundo ay nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng screen ng kanyang cellphone. Ito ang gawain ni Leo at Katrina. Sinisira nila hindi lang ang kanyang kaso, kundi ang kanyang pagkatao. Ibinaba niya ang cellphone. Nangingini sa galit at kahihiyan. Gusto niyang sumigaw. Ngunit walang boses na lumalabas. Ito pala ang ibig sabihin ni Leo na alas. Gagamitin nito ang media, ang opinyon ng publiko, para durugin siya bago pa man siya makahakbang sa korte. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kinuha niya ang susingang kanyang kotse at nakmaneho patungo sa opisina ni Miguel de Leon. Pagdating niya, nakita niya naghihintay na si Mix sa kanyang opisina, ang mukha ay seryoso. Nakabukas ang kanyang laptop sa isa sa mga nakakahiyang artikulo. Nakita mo na? Tanong ni Ara, ang boses ay pagod. Oh, sagot ni Migs, isinara ang laptop. Standard strategy, Ara. Character assassination. Inaasahan ko na to. Pero hindi ko inaasahan, Migs. Ang sakit. Umamin si Ara. Naupo sa silya sa harap ng mesa nito. Paano tayo lalaban dito? Sa katotohanan, sabi ni Migs, ang kanyang boses ay matata at nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Habang abala sila sa pagkakalat ng kasinungalingan, ako naman ay abala sa paghahanap ng toto. May kinuha si Migs na isang folder. Simula nang ibigay mo sa akin ang diary ng papa mo, may isang pangalan na hindi maalis sa isip ko. Ricardo Velasco. Tumango si Ara. Ang pangalang nasa dulo ng diary. I did some digging, Ara. Pagpapatuloy ni Migs, binubuklat ang folder. Si Ricardo Velasco ay hindi lang basta pangalan. Dati siyang isa sa mga pinakamalaking real estate developer sa bansa. At dati siyang matinding karibal ng iyong ama. Hinila ni Mix ang isang lumang news clipping. Velasco Realty, bangkarote matapos ang kabiguan ng Sanctuario Project. Ang Sanctuario Project, paliwanag ni Migs, ay isang malaking development project sa Batangas. Si Velasco at ang papa mo ay parehong nabit para dito. Natalo ni Don Ricardo si Velasco. Pagkatapos noon, sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa kumpanya ni Velasco hanggang sa tuluyan itong bumaksak. He lost everything. He was publicly humiliated. Biglang namlami si Ara. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang makabit-kabit sa kanyang isipan. Ang isang simpleng kaso ng panganggaliwa at pandaraya ay nakakaroon ng bagong, mas madilim na anyo. Kaya pala, bulong ni Ara. Naalala niya ang isang pausap nila ng kanyang ama, ilang buwan bago ito pumanaw. Nakaupo sila sa veranda, at seryoso ang mukha nito. Anak, sabi nun ni Don Ricardo, habang hawa ang isang tasa ng kape. Sa mundo ang negosyo, hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan. Minsan, ang malobo ay nakdadamit tupa, maingat ka palagi. Noon inakala niyang isa lang iyon sa magkapangkalahatang payong ng kanyang ama. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi ito pangkalahatan. Ito ay isang tiyak na babala. Ang galit na dulot ng pagbaksa. Iyon ang utang na sinisingil ni Velasco kay Leo, sabi ni Ara. Mas para sa sarili niya kaysa kay Mix. Ginagamit niya si Leo para siran ang Reyes Legacy Holdings mula sa loob. This was never just about Leo and Katrina. Ito ay paghihiganti. Exactly, kumpirma ni Mix. At mas delikado ang kalaban natin dahil dito. Hindi lang para ang habol niya, Ara. Habol niya ay ang pagbaksa ng lahat ng itinayo ang pamilya mo. Umuwi si Ara na may bigat sa kanyang dibdib. Ang laban ay mas malaki at mas personal na ngayon. Kinagabihan. Para makalanghap ng hangin. Napasya siyang kumain sa isang tahimik na restauran na malapit sa kanyang tinutuluyan. Habang naghihintay siyang kanyang order, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng barong, ang lumapit sa kanyang mesa. Pamilya ang mukha nito mula sa mga lumang business magazines. Si Ricardo Velasco. Miss Reyes, what a pleasant surprise. Sabi nito. Ang ngiti ay magalang ngunit ang mamata ay malamig. Napatayo si Ara, ang puso niya ay biglang kumaboh ng malakas. Mr. Velasco, please, sit down. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal.
Sabi nito. Nanatiling nakatayo. Narinig ko ang tungkol sa mga pinagdadaanan mo. I'm very sorry. Your father was a good man. A tough competitor, but a good man. Ang bawat papuri ay parang may nakatagong insulto. Thank you. Maikling sagot ni Ara. Pinipigilan ang sarili na magpakita ng anumang emosyon. Tumingin si Velasco sa kanya, ang ngiti ay bahagyang nawala. Isang payo lang, Hija, mula sa isang taong nakakakilala sa papa mo. Ang iyong ama ay isang kagalang-galang na tao, ngunit nakalikha siya ng mga makapangyarihang kaaway. Huminga ito ng malalim, at ang kanyang nga salita ay tila isang sumpa na bumalot sa buong paligid. Maingat ka na hindi mo sundan ang kanyang ngayapa. Pagkatapos sabihin iyon, tumango ito ng bahagya at naglakad palayo. Iniwan si Ara na nakaupo, nangingini, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot. Para kay Miguel de Leon, ang batas ay isang set ng mga patakaran. Isang framework. Malinaw, lohikal, at walang puwang para sa emosyon. Iyon ang itinuro niya sa kanyang sarili sa loob ng 10 taon ng pagiging abogado. Ang emosyon ay nakakabulag, ang emosyon ay isang kahinaan. Ngunit habang tinititigan niya ang nga dokumento sa kanyang mesa ang nga peking ulat, ang nga bank statement na nagpapakita ng pagnanakaw, ang nga nakakahiyang headline hindi lohika ang nararamdaman niya. Galit. Galit para sa kliyente niyang si Amara Reyes, nasa loob lamang ng ilang linggo, ay naging higit pa sa isang pangalan sa folder ng kaso. Nakikita niya ito hindi lang bilang isang kaso ng pandaraya, kundi isang kuwento ng matinding katapangan. Ang bawat pag-usap nila, nakikita niya ang unti-unting pagbabago kay Ara. Mula sa isang babaeng wasa at umiyak, nakikita niya ngayon ang isang mandirigma na nagsisimula palang matutunan kung paano humawak ng espada. At hinahangaan niya ito ng labis. Gabi na. Tinawagan niya ang cellphone ni Ara para magbigay ng update tungkol sa mga pinansyal na dokumentong sinusuri niya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang muli. Voicemail. Isang di mapakaling pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang bagay na wala sa framework ng batas, pag-aalala. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit. Just checking, sabi niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ito ay bahagi pa rin ganyang tungkulin. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ang kanyang kliyente. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa condo building ni Ara, nakita niya agad kung bakit ito hindi sumasagot. Ang kotse ni Ara ay nakapak sa tapat na lobby, at ito ay pinalilibutan. Malalaking may hawak na kamera. Babaeng may hawak na mikropono. Mamamahaya. Kumakatok sila sa bintana, ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na sumisiklab na parang kilat, sinisubukang makakuha ng kahit anong reaksyon mula sa taong nasa loob. Agad na uminit ang ulo ni Migs. Ipinak niya ang kanyang kotse sa likod ng sasakyan ni Ara at mabilis na bumaba. Excuse me. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay may autoridad na sanay gamitin sa courtroom. That's enough. Lumayo kayo sa sasakyan. Ang ilan ay lumingon, nagulat. Ang iba ay itinutok sa kanya ang kamera. Sino ka? Abogado ka ba niya? Tanong ginaiza. I have no comment. But if you don't disperse in 10 seconds, I will call the police for harassment. All of you, maring sabi ni Migs, tinitingnan sila isa. Isa. Alam niyang walang saysay makipagtalo. Naglakas siya ng diretso patungo sa pintong kotse ni Ara at kumatok ng marahan. Ara, it's me, Migs, open the door. Ilang saglit pa bago bumukas ang lock. Pagbukas niya ang pinto, ang nakita niya ay dumuro sa kanyang puso. Si Ara ay nakaupo sa driver's seat, nakayuko sa manibela. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak dito, ang buko ng daliri ay puting-puti. Hindi siya umiyak, pero ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla. Hindi sila umalis. Bulong ni Ara. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ka pwedeng manatili dito. Sabi ni Migs. Tara na. Lumipat ka sa passenger seat. Ako ang magdadrive. Nang walang paalinlangan. Sumunod si Ara. Umikot si Migs at umupo sa driver's seat. Pinaanda niya ang kotse. At habang umaalis sila, ang ma-flash ng kamera ay patuloy pa ring humahabol sa kanila. Hindi niya ito iniuwi sa kanyang opisina. Hindi rin sa bahay niya. Nagmaneho siya patungo sa isang lugar na alam niyang tahimik at malawak. Sa may baywalk sa Roxas Boulevard. Ipinak niya ang kotse na nakaharap sa madilim na tubig ng Manila Bay. Ang nga ilaw mula sa kabilang banda ay kumikinang sa malayo. Pinatay niya ang makina.
Sa loob ngang ilang minuto, tanging ang tunog lang ng kanilang pahinga ang maririnig. Bakit nila ginagawa to, Migs? Sa wakas ay tanong ni Ara, ang kanyang boses ay basa na. Anong kasalanan ko para tratuhin nila akong parang isang kriminal? Tumingin si Migs sa kanya. Sa madilim na ilaw mula sa labas, nakita niya ang isang butil ng luha na pumata sa kanyang pisngi. Wala kang kasalanan, Ara, mahinang sabi niya. Natatakot sila. At kapag ang mga makapangyarihang tao ay natatakot, nagiging marumi sila maglaro. Pero paano ako lalaban kung ganito? Paano kung maniwala ang lahat sa kanila? Dito, nakita ni Migs ang isang pagkakataon. Hindi para magbigay ng legal na payo, kundi para ibahagi ang isang piraso ng kanyang sarili. Alam mo ba kung bakit ako naging abogado? Tanong niya. Umiling si Ara. Nung bata ako, papatuloy ni Migs. Ang tingin ay nasa malayo. Ang pamilya ko ay may maliit na lupa sa probinsya. Pamana pa yon ng lolo ko. Pero isang malaking kumpanya ang biglang umangkin dito, gamit ang napeking titulo at mga bayarang opisyal. Walang kalaban-laban ang mga magulang ko. Nakita ko kung paano sila umiyak, kung paano sila nawalan ng pag-asa. That day, I promised myself, hindi na ako papaya na makakita ng taong inaapi na walang lumalaban para sa kanila. Tumingin siya pabalik kay Ara. Kaya ako lumalaban, Ara. Dahil naniniwala ako na ang katotohanan, gaano man katagal, ay palaging lalabas. At nakikita ko ang katotohanan sa iyo. Nakikita ko ang tapang mo, kahit na sa tingin mo ay wala na. Ang nga salita ay tila nagbigay ngang kung anong ginhawa kay Ara. Ang kanyang nga balikat na kanina'y tensyonado ay bahagyang lumuwa. Ang kanyang pagiya ay hindi na punong galit, kundi ngang pasasalamat. Salamat, Migs, sabi niya, ang mamatay na kikislap dahil sa luha. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Anon, sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang kaso, ang nga reporter, si Leo, si Velasco. Ang tanging nakikita ni Migs ay ang babaeng nasa harap niya maganda, wasak, ngunit hindi sumusuko. Hindi niya namalayan, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umangat at hinawi ang isang takas na buhok sa mukha nito. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat. Naktama ang kanilang nga mata. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang nagbago. At sa isang iglap, sa isang kilos na hindi pinaisipan, sa isang buksong damdaming hindi niya mapigilan, inilapit ni Migs ang kanyang mukha. At hinalikan siya. Isang halik na maikli lang. Magaan. Ngunit puno ng lahat ng hindi nila masabi. Nang magiwalay ang kanilang nga labi, pareho silang natigilan. Isang gulat na pakalito ang mababasa sa kanilang nga mukha. Isang linya ang kanilang tinawid. I'm sorry. Nautal na sabi ni Migs, biglang nahiya sa kanyang ginawa. Bago pa man makasagot si Ara, isang tunog ang bumasa sa kanilang katahimikan. Ang tunog ang isang message notification mula sa cellphone ni Migs. Automatiko niya itong kinuha mula sa kanyang bulsa para patahimikin. Ngunit nakita niya ang mensahe sa screen. Mula sa isang unknown number. Mayroon itong isang attachment. Dahil sa kaba, binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibo. Ito ay isang litrato. Malinaw na malinaw. Kinuha mula sa isang anggulo sa labas ng kotse, gamit ang isang long lens camera. Isang litrato nilang dalawa ni Ara. Sa eksaktong sandali ng kanilang pahalik, ang litrato sa screen ng cellphone ni Migs ay hindi lang isang imahe. Ito ay isang hatol. Nakita ni Ara ang sarili niyang mukha. Ang sarili nilang mga labi na makadikit. Na parabang nanonood siya nga isang eksena mula sa ibang buhay. Ngunit ang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib ay totoong-toto. Isang bita. Nahulo sila sa isang bita na pepektong inilata para sa kanila. Ang isang sandaling ang hinaan, isang sandaling ang koneksyon, ay naging isang sandata na ngayon ay nakatutok sa kanila. Sinusundan nila tayo. Bulong ni Ara. Ang boses ay nanginginig hindi sa gulat, kundi sa isang malamig na realisasyon. Tumingin siya kay Migs, at ang nakita niya sa mukha nito ay hindi pagsisisi, kundi isang profesional na pagkataranta. Ang isang abogado na nahuli sa isang compromising sitwasyon kasama ang kanyang kliyente. Ito ay isang eskandalo na kayang sumira sa kanyang karera. I'm sorry, Ara, sabi ni Migs, ang boses ay punong bigat. Dahil sa akin. Hindi, putol ni Ara. Hindi mo to kasalanan. Plinano nila to, alam nilang pareho tayong masasaktan dito.
Ang biyahe pabalik sa kanyang tsondo ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang salitang kailangan. Pareho nilang alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hinihintay na lang nila ang pagbaksak ng espada. At kinaumagahan, bumaksak nga ito. Ang litrato ay nasa lahat ng dako. Online news sites, social media, mga blind item sa mga tabloid na malinaw na tumutukoy sa kanila. Ang naratibo ay mabilis na nagbago. Hindi na siya ang asawang nagwawala sa selos. Ngayon, siya na ang asawang nangalunya. At si Migs, mula sa pagiging isang matapang na abogado, ay naging isang ahas na manunuklaw. Ang kanilang kaso ay isinantabi. Ang kwento ngayon ay tungkol sa kanilang moralidad. Kasabay ng pagkalat ng eskandalo ay ang pagdating ng isang opisyal na email. Emergency Board of Directors Meeting. 9:00 a.m. Reyes Legacy Holdings Tower. Nakatayo si Ara sa harap ng malaking salamin sa kanyang tsondo. Pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili. Isang itim na blazer, simpleng buhok, at isang mukha na sinubukan niyang gawing walang emosyon. Ngunit sa kanyang mamata, nakikita niya ang takot. Ngayon, hindi lang ang kanyang kasal at yaman ang nakataya. Pati na rin ang pangalan ng kanyang ama. Pagpasok niya sa boardroom, naramdaman niya agad ang panlalamig. Ang mahabang mesa na dati lugar ng mapangarap ng kanyang ama ay ngayon ay parang isang execution chamber. Ang mamiyembrong board, matao nakita siyang lumaki, ay hindi makitingin ng diretso sa kanya. Ang iba'y may awa sa kanilang mga mata. Ang iba'y may halong pagusga. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Leo. Nakasuot ng isang perpektong plansadong suit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng kalungkutan at pag-alala. Sa tabi niya, si Katrina, na dumadalo bilang special assistant ni Leo, ay may isang maliit at halos hindi mahahalata na ngitiing tagumpay. At sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Ricardo Velasco. Ang kanyang presensya ay parang isang madilim na anino na bumabalot sa buong silid. Thank you for coming on such short notice. Simula ni Leo, ang kanyang boses ay malumanay, na parabang siya ang biktima. Ikinatatakot ko na kailangan nating pausapan ang isang napakasalan na bagay. Isang bagay na nakakapekto hindi lang sa reputasyon ni Amara, kundi sa kinabukasan ng buong kumpanya. Itinuro ni Leo ang isang malaking screen sa pader. At doon, lumitaw ang litrato. Ang kanilang halik, pinalaki. Para makita ngang lahat, narinig ni Ara ang mga mahihinang bulungan. Ang paubo ng iba. Ang bigat ng kahihiyan ay halos mapaluhot sa kanya, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. This photo, taken 2 nights ago, confirms our worst fears, pagpapatuloy ni Leo. Ang mental instability ni Amara, na pinalala ng kanyang relasyon sa kanyang sariling abogado, ay nagiging isang malaking panganib sa Reyes Legacy. That's a lie. Siga ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. It was a trap. Isang sandali lang yon. Pinagplanuhan ninyo to. How? Tumingin si Leo sa kanya na may awa. Ara, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. But this is not just about a personal indiscretion, sabi ni Leo, bumaling pabalik sa board. At dito, inilabas niya ang kanyang tunay na sandata. Isa-isang lumabas sa screen ang nga dokumento. Nga bank statement. Nga purchase order. Nga financial report na may mapeking pirma. Sa tulong aming audit team, natuklasan namin ang isang mas malaking problema. Sabi ni Leo. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, mayroong malalaking halaga na unti-unting inililipat mula sa ating mga account patungo sa mga shell companies. Mga kumpanyang, matapos ang masusing investigasyon, ay natuklasan naming konektado. Kay Ati. Miguel de Leon. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi. Hindi maari. At ang ma-withdrawal, dagdag ni Leo, na parabang isinasaksa ang huling patalim, ay laging nangangailangan ng 2 pirma. Ang sa akin, bilang CEO. At ang pirma ng tagapamana. Ang pirma ni Amara. Ipinakita niya ang isang dokumento na may 2 pirma. Ang pirma niya. At ang isang perpektong pekang pirma ni Ara. Nawalan ng hangin si Ara. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Hindi lang siya pinalalabas na nangano niya. Pinalalabas siyang isang mananakaw. Kasama ang nag-iisang taong naniwala at tumulong sa kanya. Hindi totoo yan. Sabi ni Ara, ang boses ay desperado na. Peka ang pirma na yan. Tumingin kayo sa akin. Kilala ninyo ako. Kilala ninyo ang papa ko. Hindi ko magagawa to. Ngunit wala nang nakikinig. Ang litrato. Ang mga dokumento.
Ang kwento ay perpektong nabuo. Para sa bot, ito na ang katotohanan. Isang magulong babae na nakipagsabuatan sa kanyang abogado para nakawan ang sarili nitong kumpanya. Ang chairman ng board, isang matandang kaibigan ng kanyang ama, ay tumingin sa kanya ng may kalungkutan. I'm sorry, Amara. Kailangan naming protektahan ang kumpanya. We need to vote on a temporary leave of absence for you, pending a full investigation. Ang botohan ay mabilis. Isang formalidad na lang. Kamay pagkatapos ng kamay ay itinaas. Laban sa kanya. Tapos na. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon. Ang kanyang karapatan. Ang kanyang pangalan. Tumayo si Ara, parang isang robot. Naglakad siya palabas ng boardroom, ang tingin ng board ay nakatutok sa kanyang likuran. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang may lalabas. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Si Leo. Pinantayan nito ang kanyang paglakad. Nang walang ibang nakakarinig, bumulong ito sa kanyang tainga. Ang boses nito ay punong lason at pagtatagumpay. Game over, Amara. Talunan ka. Game over, Amara. Talunan ka. Ang salita ni Leo ay umalingaw-ngaw sa loob ng apat na sulok ng maliit na condo unit. Bawat sulok ay tila nangungutya, isang paalala ng kanyang pakatalo. Sa loob ng 2 araw, hindi lumabas si Ara. Ang kanyang mundo ay lumiit. Naging kasing sikip ng kanyang silip, kasing bigat ng kanyang pahinga. Talunan. Ito na ba talaga ang katapusan niya? Isang magnanakaw sa mata ng lahat. Isang taksil. Ang pangalan ng kanyang ama, na pinahirapan nitong itayo, ay nadungisan dahil sa kanya. Ang manhid na pakiramdam ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kawalan ng paasa. Nang biglang tumuno ang kanyang cellphone, halos hindi niya ito pinansin. Ngunit nang makita niya ang pangalan ni Mix sa screen, pinilit niyang sagutin. Hello? Ang kanyang boses ay mahina at pause. Ara, nasaan ka? Ang boses ni Mix sa kabilang linya ay pagod, ngunit may kakaibang enerhiya. Huwag kang susuko. May nakita ako. Napaupo si Ara mula sa pagkakahiga. Anong nakita mo, Migs? Tapos na ang lahat. Hindi pa. Maring sabi ni Migs. Magdamat kong tiningnan ang mapeking dokumento. Paulit-ulit. Ang mapirma, halos perpekto ang pagkakapeke. Pero may isang bagay na mali. Sa isa sa ma-purchase order, ang stamp ng notaryo. Ang petsa sa stamp ay linggo. Sarado ang lahat ng opisina ng notaryo kapag linggo, Ara. Isang maliit na siwang. Pero sapat na para simulan nating kwestiyonin ang lahat. Isang maliit na siwang. Para kay Ara, na nalulunod sa kadiliman. Ang siwang na iyon ay parang isang sina ng araw. Hindi pa tapos ang laban. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Kung may siwang, kailangan nilang palakihin ito hanggang sa gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Okay. Sabi ni Ara, ang boses ay mas matatak na ngayon. Pupunta ako diyan. Ngunit bago umalis, may isang bagay siyang kailangang gawin. Kailangan niyang bumalik sa mansyon. May magka-personal na gamit siyang kailangang kunin, magabagay na mapapaalala sa kanya kung sino siya bago ang lahat ng ito. Nang pumasok siya sa tahimik na mansyon, naramdaman niya ang titik ng katulong. Matitik ng awa at pagtataka. Hindi niya sila pinansin. Dumiretso siya sa library ng kanyang ama. Sa loob ng silid, sa gitna ng mga libro at alaala, hinanap niya ang lakas. Tiningnan niya ang mga litrato sa estante. Isang litrato ng kanyang ama na tinatanggap ang isang tropeo, ang Businessman of the Year Award. Kinuha niya ang mabigat na tropeo. Naalala niya kung gaano siya ka-proud sa kanyang ama noong araw na iyon. Habang hawak niya ito, naramdaman niyang may kakaiba. Ang ilalim na bahagi nito ay tila maluwag, ginalaw niya ito. At isang maliit na takip ang bumukas. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay na nakatago. Isang luma at maliit na USB flash drive. Isang huling baraha. Ang huling lihim ng kanyang ama. Nang walang pag-aasaya ng oras, nang maneho siya papunta sa opisina ni Migs. Inabutan niya itong nakatutok sa magkapapeles, ang magkamata ay namumula sa puyat. Migs, sabi ni Ara. Inilapa ang USB sa mesa. Tingin ko, may nahanap din ako. Nakatinginan sila. Isang tingin na puno ng paasa at kaba. Isinaksak ni Mix ang USB sa kanyang laptop. Isang sandaling katahimikan habang naglulot ito. Isang file lang ang laman.
Isang audio file na may patsang 2 linggo bago pumanaw ang kanyang ama. Naklik si Migs sa play. Ang unang boses na kanilang narinig ay malinaw at matata. Ang boses ni Don Ricardo Reyes. "Richardo, salamat sa papunta mo," sabi ng boses ng kanyang ama. Sumunod ang isang boses na pamilyar kay Ara. Isang boses na nakdulot sa kanya ng takot sa isang restauran. Ang boses ni Ricardo Velasco. "Ano ang importanteng pag-usapan natin at kailangan pa nating makita dito, Ricardo?" "Tungkol sa kumpanya," sabi nga ni Ara. "At tungkol sa bata mo, si Leandro Gonzalez." Narinig nila ang mahinang paktawa ni Velasco. "Matalinong bata si Leo. Malayo ang mararating." "Alam ko ang ginagawa mo, Velasco," diretsong sabi ni Don Ricardo, ang boses ay naglalaman ng babala. "Alam ko ang galit mo sa akin dahil sa Sanctuario Project, pero huwag mong idamay ang pamilya ko. Huwag mong gamitin ang anak ko." Narinig ni Ara at Migs ang biglaang pagbabago sa tono ni Velasco. Ang pagiging kalmado ay napalitan ng isang hindi may tatagong panggigigil. "Ginamit? Ricardo, binibigyan ko lang ng leksyon ang mundo. Isang leksyon na itinuro mo sa akin. Nasa mundong ito, walang puwang ang kahinaan. Inagaw mo sa akin ang lahat. Ang reputasyon ko. Ang dignidad ko. Akala mo ba palalampasin ko yon?" Naramdaman ni Ara ang pagipit ng hawak ni Migs sa kanyang braso. Ang bawat salita ni Velasco ay isang paamin. "Ang kasalanan ko ay ang manalo ng patas," sagot ni Don Ricardo. "Patas?" Narinig nila ang malakas na pagampas sa mesa. "Wawasakin ko ang lahat ng itinayo mo, Reyes. Sisimulan ko sa kumpanya mo, at tatapusin ko sa pangalan mo. Gagamitin ko ang asawa ng anak mo, ang lalaking pinakakatiwalaan niya, para unti-unting durugin ang lahat ng mahalaga sa inyo. At wala kang magagawa kundi panorin ang pagbagsak ng iyong legacy. I know." Ang huling salita ni Velasco ay punong-purong lason. Pagkatapos nun, isang matagal na katahimikan, na sinundan ng tunog ng paalis at malakas na paksara ng pinto. Naktapos ang recording. Sa loob na opisina ni Migs, tanging ang mahinang ugong lang ng aircon ang maririnig. Napatingin si Ara kay Migs, at nakita niya sa mamata nito ang kumpirmasyon. Ito na ang sandatang wawasak sa kanila. Ang luha na namo sa mga mata ni Ara ay hindi na luhang kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat para sa kanyang ama. Kahit sa kabilang buhay, hindi siya nito pinabayaan. Naiwan ito en huling baraha. Kailangan itong marinig ng bot. Sabi ni Ara. Ang boses ay matatag. Umiling si Migs. "Hindi, Ara. Huwa ang bot. Sila ang mataong tumalikod sa iyo nang wala kang kalaban-laban. Sila ang mataong mas piniling maniwala sa kasinungalingan." "Sino kung ganun?" Tumingin si Migs sa kanya, ang mga mata ay seryoso. "Ang nga tunay na may-ari ng kumpanya. Ang nga shareholders. Ang nga taong pinoprotektahan ng iyong ama ang kanilang interes." Kinabukasan, isang formal na anunsyo ang ipinadala. Isang urgent and special stockholders meeting na ipinatawag ni Amara Reyes bilang isa sa mga may-ari ng pinakamalaking share. Nagulat ang lahat. Ano ang gagawin ng isang babaeng nasadla sa eskandalo? Nang dumating ang araw ng pagpupulong, ang function hall ay puno. Ang nga shareholders mula sa maliliit na investo hanggang sa mga kinatawan ng malalaking pondo ay nausap-usap. Sa entablado, nakaupo sina Leo at ang mamiyembro ng board, ang kanilang mamuha ay pinahalong inis at pagtataka. Si Ricardo Velasco ay nasa unahang hilera, ang kanyang itsura ay kalmado na parang nanonood lang ng isang dula. Inaasahan niyang ito na ang huling, desperadong pagtatangka ni Ara na linisin ang kanyang pangalan. Dumating si Ara, kasama si Migza sa kanyang tabi. Naglakad siya sa gitnang pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang nabulungan ay huminto. Lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi siya umupo. Dumiretso siya sa podium sa gitna ng tablado. Tumingin siya sa mamuhang mataong naroon. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumigil kina Leo at Velasco. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mikropono. "Ipinatawag ko ang pulong na ito hindi para magpaliwanag. Hindi para humingi ng tawad. Ipinatawag ko ito para marinig ninyo ang katotohanan." May isang teknisyan na naabot sa kanyang isang audio cable na ikinonekta niya sa laptop ni Migs. "Bago natin pausapan ang numero at mga paratang," sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay hindi inalis kina Leo at Velasco,
May gusto akong iparinig sa inyo. Isang pag-usap sa pagitan ng dalawang matagal ng makaibigan. At makaawe. Oh. Naklik si Mick sa kanyang laptop. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang malinaw at matata na boses ni Don Ricardo Reyes ay pumuno sa buong function hall. Ricardo, salamat sa pagpunta mo. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Ricardo Velasco. Ang kanyang pagkakalma ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang nga mata. Ang kanyang panga ay tumigas. Si Leo, sa kanyang tabi, ay napatingin sa kanya, puno ngang pagkalito at pagkatakot. Nakpatuloy ang recording, bawat salita ay isang dago. Ang pag-amin, ang galit, ang pagbabanta. Wawasakin ko ang lahat ng itinayo mo, Reyes. Sisimulan ko sa kumpanya mo, at tatapusin ko sa pangalan mo. Nang matapos ang huling salita ni Velasco, nakaroon ng nakabibinging katahimikan sa buong silid. Lahat ng mga shareholder, lahat ng mga miyembrong board, ay nakatingin kay Ricardo Velasco, na ngayon ay maputlang-maputla, na parabang nakakita ng multo. Ibinaba ni Ara ang mikropono ng bahagya, tumingin ng diretso sa kanila. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig ngunit matatag. Pag-usapan natin ang katotohanan. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa isang pagsabog. Iyon ang bumalo sa buong function hall matapos tumigil ang recording. Lahat ng mata, na kanina'y nakatutok kay Ara, ay ngayon ay parang mapanang nakaturo sa isang tao lang. Si Ricardo Velasco. Ang kulay ay unti-unting umalis sa mukha ni Ricardo. Ang kanyang makamay, na kanina'y kalmado, ay bahagyang nangingini sa ibabawang kanyang kandungan. Napatingin siya kay Leo, na nakatingin din sa kanya. Ang mata ay puno ng di makapaniwalang pagtataksi. Sa isang iglap, naintindihan ni Leo ang lahat. Hindi lang si Ara ang kanyang naging biktima. Isa rin siyang piyesa sa laro ni Velasco, isang piyesang ngayon ay wala ng silbi. Ang katahimikan ay binasa ng isang flash ang kamera mula sa isang mamamahaya sa likuran. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Ang mahinang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang shareholder ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Traidor. Sigong Aisa. Nakaturo kay Velasco. Ay sakyo ang pinto. Tawagin ang nga pulis. Sa gitnang kaguluhan, nanatiling nakatayo si Ara sa podium, tahimik na pinamamasdan ang pagbaksa ng nga taong sumira sa kanya. Nakita niya si Velasco na mabilis na tumayo, sinubukang lumabas, ngunit hinarangan na siya ng security ng gusali. Nakita niya si Leo, na nakaupo lang, nakatulala, na parabang ang kaluluwa ay umalis na sa kanyang katawan. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Dumating ang nga pulis, ang kaguluhan ay naging isang formal na investigasyon. Ineskortan palabas si Ricardo Velasco at Leo. Ang nga muka nila ay pilit na tinatapan mula sa mga kumukuhang kamera. Ito na ang katapusan nila. Sa masumunod na araw, ang kwento nila ang laman ng bawat balita. Pinapanood ni Ara ang mga ito mula sa opisina ni Migs. Mag-headline ng pagbaksa ng VCOP, ang kumpanya ni Velasco. Mag-ulat tungkol sa malawakang pandaraya sa Reyes Legacy Holdings. At ang pag-aresto kay Leo. Isang gabi, habang nagisa, nakita niya sa balita ang tungkol kay Katrina. Kusa itong sumuko sa mapulis. Sa isang maikling interview habang papasok sa presinto, nakita ni Ara ang mukhang tiniyang kaibigan. Wala na ang pagmamataas, wala na ang ngiting ang tagumpay. Ang nakita niya ay isang babaeng basag. Ang ngamatay puno ng pagsisisi. Patawag, Ara, sabi nito sa kamera, ang boses ay garalgal. Sana mapatawad mo ako. Hindi galit ang naramdaman ni Ara. Sa halip, isang bigat ng kalungkutan. Pare-pareho silang naging biktima ng kasakiman at paghihiganti. Pinatay niya ang TV. Tapos na ang yutong iyon ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ay humupa. Ang makaso ay umusad. Ang Reyes Legacy Holdings ay unti-unting bumabangon mula sa abo. Nakatayo si Amara Reyes sa loob ng opisina ng CEO. Ang kanyang opisina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng masanggawa sa mahogani ang parehong mesa kung saan nakplano si Leo ng kanyang pagbaksak. Ngunit hindi na ito napapaalala sa kanya ng sakit. Ito na ngayon ay simbolo ng kanyang pagbangon. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am Ara, the board is ready for you. Tumango si Ara. Naglakad siya papasok sa boardroom, ang parehong silid kung saan siya ay hinusgahan at itinawil. Ngunit ngayon,
Nang maupo siya sa dulo ng mesa, siya na ang may control. Good morning, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bawat salita ay may layunin. Tiningnan niya sila isa-isa. Walang panunumbat, tanging profesionalismo. Let's talk about the new community outreach program I'm proposing. It's time for Rhea's legacy to give back. Ang kanyang pamumuno ay iba. Hindi ito kasing tigas ng kanyang ama, at lalong hindi ito kasing sakim ni Leo. Ang kanya ay may kasamang puso. May malasakit. Ito na ang bagong Rhea's legacy. Gabi na. Matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, lumabas si Ara sa glass door patungo sa malawak na balcony ng kanyang opisina. Mula sa itaas, tanaw niya ang libo-libong ilaw ng Metro Manila, bawat isa iisang kwento. Isang pangarap. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang malamig na hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kapanatagan na hindi nakasasalalay sa isang tao o sa anumang yaman. Isang kapayapaan na galing sa loob, isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang kanyang narinig. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Gabi na, Ati. De Leon. Sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Lumapit si Mix at tumayo sa kanyang tabi, nakatingin din sa mailaw ng siyudad. Hindi na siya nakasuot ng kanyang formal na suit. Isang simpleng polo shirt lang. Hindi na siya ang kanyang abogado. Isa na siyang kaibigan. Marahil, higit pa. Hindi mo na ako kailangang tawaging attorney, Ara, mahinang sabi nito. Nakaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Walang masalitang kailangan para ipaliwanag ang pinagsamahan nila. Ito ay nabuo sa gitna ng digmaan, napatibay ng katapatan. So, anong susunod na plano? Ma'am President. Tanong ni Mix. Ang tono ay may halong biro ngunit may respeto. Lumingon si Ara sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking naniwala sa kanya noong wala ng ibang naniwala. Ang lalaking nakakita sa kanyang tapang kahit siya mismo ay hindi ito nakikita. Ngumiti siya. Isang ngiti na toto, maliwanag, at malaya. Ang ngiti ng isang taong buo na muli. Ang plano ko? Paulit niya. Ang mabuhay ng tama Miguel, simula ngayon. Sa ilalim ng langitan ng gabi, dahan-dahang iniabot ni Ara ang kanyang kamay, hindi para humingi ng tulong, kundi para mag-alok ng samahan. Dahan-dahan ding iniangat ni Mix ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang kanilang mga daliri ay makasalikop. Isang tahimik na pangako ng isang bagong simula. Sabay silang tumingin sa abot tanaw, sa isang kinabukasang sila na ang magsusulat. At dito nagtatapos ang kuwento nina Amara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sinamahan ninyo si Ara sa kanyang pinakamasakit na pagbaksak. At nasaksihan ninyo ang kanyang matata na pagbangon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanyang paglalakbay, naramdaman ko rin ang kanyang pihati, ang kanyang galit, at ang kanyang munting pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang babaeng niloko. Ito ay isang salamin ng katatagan na naniniwala akong taglay nating lahat sa loob natin. Nais kong iparating na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay matatapwan sa kakayahang bumangon pagkatapos madapa, magpatawad hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan at muling buksan ang puso para sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobin. Ano ang pinakapumata na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Saang bahagi kayo pinakakinili, nainis, o naya? Maiwan lamang ang komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at opinyon ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat, mga kakada. Hanggang sa susunod nating kuwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal. Kilik Kada TV.